Paolo Avellino nagpahayag ng pangangamba sa nangyayaring kaguluhan sa Middle East habang marami kasing mga Kim Pao fanay ang kasalukuyang nasa nasabing mga bansa. Paalala ni Paolo Avellino ay maging alerto at kung kakailanganin ay makipag-ugnayan sa Philippine Embassy. Ayan. Oo naman. O kasi 'di ba alam ko sa Dubai maraming mga fans diyan. Ay, oo, ang Kim Oo. Pao, marami dyan. Actually, ang Dasbia, marami ding mga Dasbia sa Dubai, saka sa Middle East. Pero parang balita ko, si Ann Curtis yata parang nandun eh. Tama ba? Kasi hindi ko lang alam. Pero may nag-chat sa akin dahil daw ako nakakapanood yung show nila ngayon eh. Di ba? Non-time show. Eh sabi daw, nandun din daw. Ibabalita Parang natin yung extended. update na lang kay Ann Curtis Oo, bukas. yun nga yun. Okay. Pero ito siyempre, nag-iaalala din si Paul dahil yung mga panay nila. Ang dami nila doon. Siyempre dahil mga Pilipino sa Middle East, Oo. nagtatabaw as yung OFW. OFW. Siyempre iniisip din yung Mga Paul na domestic parang helper din sana mga iba maging doon. okay, hindi sana. Oo. At sana Lord, tumigil na yung digmaan na yun. Bakit meron na? Kala ko tapos na nga eh. Ganun mo Oy, talaga, sa pagitan ng Iran at Israel, di ba? At naiipit talaga kasi isang building ata sa Dubai, ang nadamay talaga. Oo, Ayan. at may isang Pilipino daw na binawian ng Oo. buhay. Alam mo, yung nakaalala si Paolo Avellino, malaking bagay yan sa mga Kim Pao fans, lalo na siyempre sa ating mga kababayan, di ba? Sana bigyan ng lakas ng loob pa, hindi lamang si Paolo Avellino at maging iba pa natin mga celebrity. Lalong-lalo na yung ating gobyerno, di ba? Pero kung wish ko sana tumigil lang, magkaroon na ng ceasefire. Pero yun nga, parang naisip ko tuloy, nagkakatotoo yung nasa Bible, di ba? Yung bansa sa bansa, nag-aaway-away. Sana ceasefire na po. At sana wag naman yung Pilipinas may makalaban Diyos ko sa Kristo, di ba? Okay. Sana wag na. Si Paolo nakakatuwa na talagang siya, mahal niya yung kanilang mga fanini, Kim Chiu, na nag-aalala siya. Nag-aalala siya habang pinaghahandaan naman nila ni Kim Chiu Yung yung world kanilang tour. world tour World tour. na magsisimula yan sa sa US at Canada na magtatapos ata sa Australia. Kaya ready na sila. Pero syempre, wish nila na sana matapos ang digmaan ito bago sila lumipad papuntang ibang bansa. Kasi syempre, di ba, kahit Hindi naman- mo talaga maiwasan Oo, na mga malungkot ka, ka, di ba? Magwo-worry ka, di ba? Pero ang daming mga Pilipino natin na nasa Middle East, di ba? Oo, Middle East, Hong Kong, yan, maraming talaga mga Sa Abu Dhabi. Pero hindi naman Ay, sakop ang Hong Kong. May ha? Abu Sinabi Dhabi ko lang tayo. maraming tao. May Abu Dhabi tayo yata, Dubai na nasa yung Dasbia Dread, di ba? meron nga, Yung di ba kaibigan sinabi ko natin, kanina? sinabi mo. Oo. Eh si Dasbia official, hello, Malulatore, ayan, Dasbia siya. Michelle Araneta, nakikinig Capricorn. Romelin pa, siyempre, nando ko lang kasi nag-aalala din ako mga Dasbia na nanonood lagi sa amin sa TikTok ni Middle. Siyempre, nag-aalala din kami na nasa Middle East. Sana po, wag po Kinumusta ko yung isang viewer natin, si Rachel Lucas. Rachel Lucas. Sabi ko, Rachel, kumusta ka naman dyan? Kumusta kayo dyan? Okay naman daw sila. Nasa anong bansa ba si Rachel Sa Lucas? Dubai naman siya. Ay, ingat ka dyan, Rachel Lucas. Siyempre, dadasal namin kayo, mga kapwa natin Pilipino na maging ligtas. Pero siyempre, hindi lang kapwa natin Pilipino, yung mga, basta yung mga Basta. tao, mga tao doon. Mga tao sa Middle East, sana maging safe po. Dasal-dasal lang po na matapos na po yung gulo, digmaan sa Middle East. And for sure, hindi lang naman si Paolo ang concern. Maging At si si Kim Chiu, di ba? Inaalala din niya ang ating mga kababayan dyan sa Middle East. Tungkol kay Paolo Avellino ay talagang nagpapakita ng mas seryosong bahagi ng buhay ng isang celebrity, hindi lang sa showbiz, kundi pati na rin sa kanyang personal na seguridad at damdamin. Ang kanyang pangamba sa gulo sa Middle East ay makatuwiran, lalo na't maraming Pilipino ang nagtatrabaho at naninirahan doon bilang OFWs. Mahalagang tandaan na ang mga balita tungkol sa tensyon o gulo sa rehiyon ay maaaring makaapekto sa mental at emosyonal na estado ng sinumang may pamilya o kaibigan sa lugar na iyon. Ang reaksyon ni Paolo Avellino ay nagpapakita ng pagiging responsable at maalalahanin bilang isang public figure na hindi lamang iniintindi ang sarili kundi pati ang kapakanan ng ibang Pilipino. Maaari ring idagdag sa balita ang konteksto kung paano nakikipag-ugnayan ang gobyerno ng Pilipinas sa mga kababayan natin sa Middle East o kung may mga payo o babala sa mga naglalakbay o nagtatrabaho doon.
Maaari ring ipakita ang pananaw ni Paulo kung paano niya sinusuportahan ang mga kababayan natin sa mga ganitong sitwasyon. Ito ay nagbibigay ng mas malalim na dimensyon sa kanyang personalidad bilang artista at mamamayan. Sa balitang ito, nakikita natin ang mas personal at seryosong side ni Paulo Avellino bilang isang public figure. Hindi lamang siya nagfo-focus sa showbiz, kundi nakakaapekto rin ang mga kaganapan sa mundo, lalo na sa Middle East, sa kanyang damdamin at pag-iingat. Ang kanyang pangamba ay makatuwiran, lalo na't kung iniisip niya ang kaligtasan ng mga kababayan natin na nagtatrabaho o naninirahan doon bilang OFWs. Ang reaksyon niya ay nagpapakita ng pagiging maalalahanin at responsable. Ipinapakita nito na kahit celebrity, may concern siya sa mas malawak na komunidad at hindi lang sa sarili. Sa ganitong paraan, mas nagiging relatable siya sa publiko, lalo na sa mga pamilyang may kamag-anak sa Middle East. Maaari ring itong maging paalala sa lahat na maging maingat at updated sa mga balita at suportahan ang mga kababayan natin sa mga lugar na may tensyon. Ang balita rin ay pwede pang dagdagan ng impormasyon tungkol sa mga hakbang ng gobyerno o mga organisasyon para sa safety ng mga OFWs sa rehiyon. Ang balita na si Paulo Avellino ay nangangamba sa gulo sa Middle East ay nagpapakita ng isang mas seryoso at makataong aspeto ng kanyang pagkatao na kadalasan ay hindi nakikita sa mga palabas o social media. Bilang isang artista na kilala sa Pilipinas, natural lang na ang kanyang buhay ay puno ng glamour at showbiz glitz, ngunit ang kanyang pagkabahala sa sitwasyon sa Middle East ay naglalantad na siya rin ay isang ordinaryong tao na may malasakit at pag-aalala para sa kapwa Pilipino. Maraming Pilipino ang nagtatrabaho sa Middle East bilang OFWs at ang tensyon o gulo sa rehiyon ay maaaring direktang makaapekto sa kanila at sa kanilang pamilya. Ang pagiging maingat at nag-aalala ni Paulo ay nagpapakita ng kanyang pagiging responsable at maalalahanin, hindi lamang para sa sarili kundi para rin sa kanyang kababayan. Ganitong reaksyon ay nagdadagdag ng dimensyon sa kanyang imahe bilang celebrity. Hindi lang siya isang artista, kundi isang taong may empathy at malasakit sa komunidad. Bukod dito, ang balita ay nagbibigay rin ng pagkakataon para sa publiko na maging mas alerto at maingat sa ganitong sitwasyon. Maaaring maging inspirasyon ito sa iba na magpakita rin ng concern para sa kaligtasan ng mga kababayan natin sa ibang bansa. Maaari ring idagdag sa balita ang mga hakbang na ginagawa ng gobyerno o mga organisasyon para sa seguridad ng mga OFWs sa rehiyon. Sa kabuuan, ang reaksyon ni Paulo ay hindi lamang simpleng takot o pangamba. Ito ay pagpapakita ng pagiging tunay, maalalahanin at konektado sa mga tunay na pangyayari sa mundo. Ipinapakita rin ito na kahit ang mga taong nasa spotlight ay may puso at malasakit para sa iba at pwede silang maging halimbawa ng responsableng public figure na may malasakit sa kapwa Pilipino. Para mas mapalawak ang balita tungkol kay Paulo Avellino at sa kanyang pangamba sa gulo sa Middle East, pwede pang idagdag ang mga sumusunod. Konteksto sa Middle East. Maaaring ilhad kung ano ang partikular na sitwasyon o lugar na nagdudulot ng pangamba, halimbawa kung may sigalot sa isang bansa o lungsod at paano ito nakakaapekto sa mga OFWs. Payo o mensahe para sa mga Pilipino. Maaring idagdag ang payo ni Paulo o ang opinyon niya kung paano dapat maging mainat at alerto ang mga kababayan natin doon. Halimbawa, pag-a-update sa balita, paghahanda sa emergency o pakikipag-ugnayan sa embahada. Pagsuporta sa OFWs. Maaari ring banggitin kung paano siya nagbibigay suporta o mensahe ng malasakit sa mga OFWs na nasa Middle East, halimbawa sa pamamagitan ng social media o pagtulong sa mga organisasyon para sa kanila. Reaksyon mula sa publiko. Pwede ring idagdag kung paano tumugon ang fans at netizens sa kanyang pangamba, kung ito ba ay nakatulong sa kamalayan ng publiko tungkol sa sitwasyon. Opinyon mula sa mga eksperto. Kung nais ng mas malalim na balita, pwede ring idagdag ang pananaw ng mga political analysts o eksperto sa international affairs tungkol sa sitwasyon sa Middle East at epekto ito sa mga Pilipino.